Psalms chapter 46. Psalms chapter 46, verse 1 to 8. Para makita natin lahat. Napagandang na scripture nito mga kapatid. Psalms chapter 46, verse 4 to 8. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Tayo mo po mga kapatid, verse 1 natin binasa. So, mamaya ay hallelujah. Patak natin. So, may na natin Panginoon. Sabi ng Biblia, mga kapatid, God is our refuge and strength. Hindi natin kayang tumayo. Hindi natin kayang kumilos bilang mga Kristyano kung wala ang ating tulong, ang tulong ng ating Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, God is our refuge and strength. Hindi ang pagkain, amen, hindi ang gamot, hallelujah, ang ating lakas, is amen. There's only one strength na pinanggagalingan ng ating lakas, kundi ang ating Panginoong Kristo. God is our refuge. Wala tayong refuge, wala tayong lugar na kublihan. You can see, amen, mga kapatid, hallelujah, ay marami na naman sakunang nagaganap. Naglabasan na naman ang mga trahedya, lindol, ang sunog, amen, ang kalamidad, ang baha, amen. At hallelujah, ang mga tao ay walang masulingan pagdating ng lugar na ito. Pero but praise the Lord God, hallelujah, sabi ng Biblia, it is the promise of God. God is our refuge. Hindi ang matatibay na muog na gawa ng tao ang ating kublihan. Hindi ang matatibay na building, hallelujah, kundi ang Diyos ang ating refuge. Sa Kanya lang tayo makakaranas ng kaligtasan at safety. Amen? Therefore, because He is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Amen. Hindi bukas. Can you say amen? Amen. Hindi sa isang araw. Hallelujah. Hindi sa isang taon. Hallelujah. Hindi kahapon. Hallelujah. Hindi sa hinaharap ang ating tulong. Kundi ang sabi ng Biblia, our God is our present help. Hallelujah. Amen. Ang pangkasalukuyan mong tulong ay hindi bukas. You say amen. Amen. Ang pangkasalukuyan mong tulong, hallelujah, sabi ng Biblia, He is your present help. Hallelujah. Amen. Kaya meron kang dalangin ngayon umaga, mga kapatid. Huwag mo isipin bukas pa ito magaganap. Kasi sabi ng Biblia, siya, amen, our God is our refuge and strength, a very present. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Sa panahon ng trouble, amen, hindi siya darating sa panahon na siya'y huli na. Nakagaya ng nakikita sa pelikula, na pagdating tapos na ang gera, darating ang mga pulis. Amen. Hallelujah. No. Sabi ng Biblia, ang refuge, hallelujah, ay darating sa iyo. Ang tulong ng Diyos, ang strength mo ay darating sa iyo sa panahon na ito. In a present time. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sabi ng, may isang kwento dito, mga kapatid. Pakinggan nyo, magandang kwento ito. Amen. May isang babae, mahirap lang sila. It was a poor woman. Amen. Na nakatitirahan sa isang lugar, kasama ang kanyang maliit na anak na babae. At ang kanyang asawa ay nagtrabaho sa malayong lugar para maghanap ng kanilang pagkain. Isang araw, ay nagkaroon ng malubhang sakit yung kanyang anak na babae at napakataas ang lagnat. Hindi alam ng ina kung anong gagawin sa kanyang anak. At naupo siya, umiiyak,
Amen. Nagmamakaawa sa Diyos. He is pleading for God. Amen. Natulungan siya. Wala siyang pera. Amen. Wala siyang pambili ng gamot. At walang taong makatulong sa kanya ng oras na ito. At halaluya dahil sa kakusan, natulog na siya ng gabi na yun nang walang laman ng sikmura na hindi man nagamulan. Amen. Natatakot siya kasi inaalala niya yung kanyang anak. At lumapit siya sa Panginoon, he is pleading to God. At humingi siya ng tulong. Halaluya dahil wala siyang magagawa para sa bagay na ito. Then at the midnight, 2 o'clock in ng madaling araw, amen, may isang pumatok sa pinto. Amen. At siya'y kinabahan. Kasi dalawa lang sila sa bahay. As this oras ang gabi. At ang sabi niya, who is it? Sino ka? Nagtanong siya. Sabi ng tinig, ako ay ang doktor. Sabi niya. And then, he is got, medyo kinakabahan siya kasi bakit may doktor? Amen. Doon sa niya pinto, nakita niya yung doktor, nakatay sa pintuan, dala yung kanyang medical bag. Sabi nung, kung nasa inyong bata may sakit. And then, sabi niya, pinuro ng nanay niya yung bata niya na nakaiga, may sakit. At pinisamin ko ng doktor at pinisitahan ng gamot para sa kanyang sakit. Then pagkatapos ang bagay na ito, ay tumayo sa pintuan at nag-iintay siya ng bayad. Bayad ng babae. Sabi ng doktor, where is my payment? Gina, nasa ng aking bayad? Sabi ng babae, nahihiya siya, nagsasabi, Sir, I don't have money. Wala akong pera. Sabi niya, wala akong pera, wala akong kahit ano. Sabi ng babae. At sabi ng doktor, he exclaimed in surprise. Nagulat siya. Hindi ka ba nahihiya? This oras ng gabi, tinawagan mo ako. Sabi niya, in the middle of the night, at pumunta pa ako sa lugar na ito, naliblip na lugar, at nasasabi mo sa akin, wala akong bayad. Amen. At umiyak yung babae, at sabi siya, Dok, wala pa rin kami pera. At hindi kita tinawagan. Wala na kami cellphone sa bahay. Pagkain nga, wala cellphone pa. Sabi ng babae, I never called you. I don't even have a phone. Ang kasama ko wala dito. Hallelujah, kami dalawa lang narito. Wala ako kahit ano, kahit pagkain, wala ako. Then, napatigil yung doktor. Then, kinuha niya ang kanyang cellphone. At chinek niya. Kung totoo na sabi ng babae, kung nandun ngayon, nakarecord yung phone call. At nagulat siya, yung call na was empty. Walang recorded call. Amen? And at the moment na yun, mga kapatid, nagtaka yung doktor at na-realize niya na sa gabing ito, sa kabis oras ng gabi, hindi isang phone call ang tumawag sa kanya. Hindi yung babae ang tumawag sa kanya. Sabi niya, naisip niya, hallelujah, that it was a vision. Nakita niya sa kanyang panaginip, hallelujah, na tumawag yung babae sa kanya. Tinawag siya ng Diyos para tawagan yung babae. Amen? Hallelujah. And then, para gumawa ang Diyos ng paraan, para makita niya na yung babae nangangailangan ng tulong. Noong oras na yun. Amen? At nagulat siya, hallelujah, nagkwento yung babae. Amen? Nagtaka siya. Kung malaman niya yung istorya, nung check niya, wala siyang phone call. Naisip niya na ang Diyos pala ang gumamit. Hallelujah, para tawagan siya ng oras na yun. Why? Ang tulong ng Diyos ay hindi bukas, yun sa amen. It is in the present time. Yes. Sa oras na ito, hallelujah, pag ang anak ng Diyos, hallelujah, ay nangangailangan ng tulong at humingi sa Kanya, ang Diyos nagpapadala ng tulong. Sa oras ay nagkakalimutan. Amen, hallelujah. And then the doctor asked about her life. At umalis siya. Amen, bumili ng gamot para sa batang ito. Nakita niya, hallelujah, sa mga panahon na kailangan ng tulong. Pag tumawag tayo sa Kanya, ang Diyos, kaya niyang gumawa ng paraan. Kahit sino pwede niyang ipadala sa iyo. Amen. Sa panahon ng pangangailangan mo, hindi siya, amen, nagpapalipas ang panahon, nagpapalipas ang oras, hallelujah, sabi ng Biblia, in present time, God is our refuge and strength.
Most High. Meron tayong tatakbuhan, walang iba, kundi ang tabernakulo ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, you are the temple of the living God. Amen. Ibig sabihin, ang tabernakulo ito ay nasa inyo. Wala kayong ipagtatakbuhan, kundi ang Diyos na nasa inyo. Why? Because God is our refuge. God is our strength. Hallelujah. In the midst, God is in the midst of her. Ang Diyos daw ay nasa kanyang kalagitnaan. She shall not be moved. She shall not be moved. Think about the church. Amen. Think about the bride. Ang Diyos ay nasa kanya. Ang Diyos ay nasa nobya. At hindi siya kailanman matitinay. Dumating ang bagyo, ang lindol, ang kalamidad, ang baha, ang sunog. Hallelujah. God shall help her. God shall help her. And that right early, sabi niya, ang Diyos, ang God of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Hallelujah. Come behold the works of the Lord, what desolation He has made in the earth. He is our present help. Ang Diyos ang magiging tulong natin sa panahon ng lahat ng ito. Naalala niyo ba si Shadrach, Meshach at Abednego? Yes. Amen? Nung itapon sila sa pinainit na hurno ng 7 beses, ang init. Hallelujah. Ang Diyos dumating sa oras na yun. Amen? Hindi siya na-late. Ng segundo. Pero before it happened, hallelujah, nandun yung mga persecution. Minsan ang mga tao kasi ganyan eh. Hallelujah. Sa panahon na nag-start ng mga struggle sa buhay nila, nagpapakaut sila, Lord, kaya na ka dadating. At nandun yung doubt sa puso nila, natatakot sila. Kasi alam nila, kala nila wala ng pag-asa. Amen. But in the present time, hallelujah, alam niya, sa takdang panahon, precisely, kumbaga, ang Diyos is very precise. Amen. Dumadating siya sa takdang panahon. Amen. At nung ihulog na si Shadrach, Meshach at Abednego sa hurno na pinainit ng 7 beses, hallelujah, nandoon ang ating Panginoon. Nagbabantay sa kanila. Amen. Hindi sila na-hard. Walang buhok na nasunog sa kanila. Kahit yung mga damit nila, hindi nasunog pa eh. Kasi ang Diyos, ang present help. Hallelujah. Hindi ng ating Panginoon. Hallelujah. In that moment, hallelujah, He is our refuge. Amen. So He is precise. Sabi sa book of Luke, chapter 12, verse 32 to 36, huwag matakot, maliit na kawan, dahil ang iyong ama ay lubos na nalulugod na ibigay sa inyo ang kaharian. Napakaganda ng scripture ito, mga kapatid. Little flocks, amen, huwag kayong matakot. Fear not. Dahil ang Diyos ay nalulugod, kung masaya siya, natutuwa siya, na ibigay sa iyo ang kaharian. Ano mang bagay na meron sa kaharian, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon ko. Amen. Amen. Hallelujah. Kung inisip mo sa kaharian, nandun ang lahat. Ang kagalingan. Amen. Ang karamdaman. Ang pangangailangan mo in present times. Hallelujah. Ang Diyos, He is willing to help. Sabi ng Biblia, huwag kang matakot, maliit na kawan. Huwag kang mag-alala. Huwag kang malungkot. Huwag kang mag-isip ng mga bagay. Hallelujah. Dahil ang Diyos, sabi niya, ang iyong ama ay lubos na nalulugod. Ibig sabihin yung kasayahan niya, yung katuwaan niya tumulong sa iyo para ibigay sa iyo ang buong kaharian ay mas nakalulugod sa ating Panginoon. And you see, ibalik ka pasalamat sa biyaya ng ating Panginoon. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian, ibigay mo ito sa mahihirap. Gumawa kayo ng inyong mga sariling mga pitaka na hindi nasisira. Amen. Meron parang gano'n, no? Kailangan mo mag-create. Gagawa kayo ng pitaka. Pag sinabing pitaka, sisidlan ng iyong mga salapi. Hallelujah. Gagawa kayo ng pitaka, hallelujah, sariling pitaka na hindi nasisira. Mga kayamanan sa kalangitan na hindi nawawala, na hindi nilalapitan na magnanakaw, at hindi sinisira ng tanga. Sapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso.
kung ang laman ng pitaka mo, hallelujah, ay mga bagay na para sa makalangit, hindi yan masisira. Amen. Diba minsan may mga pagkakataon, pagka meron tayong wallet na ano, ay, ang swerte itong wallet na ito. Dahil hindi ko ito pinapalitan, lumalam, hindi ko pinaswerte. Hindi nawawala ng laman. Hindi yung swerte. Kasi ginagamit mo ang laman sa karya ng ating Panginoon. Pero subukan mo, yung pitaka mo, gamitin mo sa pagkawalda sa mga kung anong bagay. Uurusan yan. Amen. Hindi lang ating Panginoon. Hindi ang wallet na maswerte. Ang biyaya ng Diyos ay binibigay sa iyo sa mga pagkakataon ito. Isuksok ninyo ang inyong mahabang damit sa inyong sinturon at panatiling nag-aapoy ang inyong mga ilawan. Purihin ang ating Panginoon. At maging katulad kayo ng taong naghihintay sa kanilang amo na bumalik sa kasala upang siya ay bumalik at tumatok agad niyang buksan ang pinto para sa kanya. Tayo bilang mga naghihintay sa ating Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong matakot. Isipin natin habang naghihintay tayo sa ating Panginoon, ay lagi tayong prepared. Sa panahon na siya'y kumatok, sa oras na siya'y bumalik at tumatok, agad tayo magbubukas sa pinto para sa kanya. Amen. Sabi ng propeta sa preaching niya, let out the pressure. Letting out the pressure. He is our refuge. While you are in the refuge, you've got the right to anything that's in the refuge. Habang nandun ka daw sa lugar ng kumplihan, sa lugar ng iyong refuge, lahat ng bagay na meron doon sa refuge, sa'yo. Amen. Lahat ng bagay na meron doon sa kanluman mo, sa'yo yun. Kasi siya ang ating refuge. And Christ is our refuge, and everything you need is in Him. Si Kristo ang ating kumplihan, at lahat ng pangangailangan mo ay nasa Kanya. In sickness, don't build up pressure, let off pressure. Pag meron kang karamdaman, huwag mong pressurein ang sarili mo. Amen. Pakawalan mo ang pressure. Amen. Say amen. Pag meron kang iniisip, let go of the pressure. Amen. Pasingawin mo lang. Pag sobrang ka sa pressure, ang tendency ko yaman, di ba puputok? Masakog yan. Ang tendency niya, puputok yan kasi sobrang pressure. Hallelujah. Pag meron kang iniisip na mga bagay, hallelujah, at sinaksak mo lang, sinaksak mo sa isip mo yan, mape-pressure ka. Matatakot ka, kakabahan ka. Lord, paabuti mo ba ako ng bukas? Lord, isang linggo na lang ba ako? Lord, yung pitaka ko, wala nang laman. Let go of the pressure. Amen. Purihin ang ating Panginoon. In sickness, sabi niya, don't build up pressure. Huwag mong i-build ang pressure. Let go the pressure. Sabi niya, just let the pressure off. Commit your case to God. Bakit ka? I-commit mo daw ang case sa ating Panginoon. Sa lahat ng kaso na meron tayo, kaso ng kakapusan, kaso ng pangangailangan, kaso ng problema, let go of the pressure. Amen. Because in that case, sabi niya, commit your case to God and go on as if it was all over. Isipin mo na lahat ng ito ay tapos na. Amen. Sabi ng ating Panginoon siya sa usang Kalbaryo, it is finished. Past tense. With ED, finish. Hindi niya sinabing tatapusin ko. Amen. Hindi sinabing patatapos na. At ang sabi niya, tapos na ang lahat ng ito. Amen. Amen. Tuloy ng ating Panginoon. Sabi niya, sa preaching niya, do you now believe? Brother, that's it. The presence of Almighty God, ang presensya ng ating Panginoon, He is the Lord and a very present help in time of trouble. Don't be afraid. Huwag kang matakot. Stand on your
Capital G-O-D. Dapat maintindihan nyo, ibig sabihin ng capital G-O-D na God. Ibig sabihin, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang pinakamalakas sa lahat. Alam niya ang lahat, kaya niya supilin ang lahat. Amen? Kahit anong sakit, kaya niya itong tanggalin. Why? He is God. God is God. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Don't despise, no matter what it is. Even if it is your enemy, sabi niya, God is God. Psalms chapter 9. Marami po matapos ko sila ito. The Lord also be a refuge for oppressed. A refuge in times of trouble. Ang mga alagad, mga kapatid, habang sila'y naglalakbay, kasama ng ating Panginoon. Amen. Sa gitna ng dagat. Amen. Patawid sa kabilang isla. Biglang nagkaroon ng malakas na hangin. Unos. Hallelujah. Amen. Iniwan ba sila ng Diyos? No. Hallelujah. Habang nandun yung malakas na alon, binabagyo sila, hinahampas sila. Hindi nawawala yung bagyo, hindi naman sila tumatawag sa Diyos eh. But when they start to call God on the sea, mula nung tawagin nila ang Diyos sa eksena, sabi ng propeta ng ating Panginoon, hallelujah, tumayo ang ating Panginoon sa panahon ng eksena na sila ay wala nang pupuntahan, wala na silang susilingan, nangangang pa sila sa buhay nila, at tumawag sila sa Diyos na nandoon sa gitna ng bangka. Hindi ko naman nandun siya. Nagbabantay lang siya kasama ng ating Panginoon. Siyang refuge, siyang strength. Pero nalimutan nila na kasama nila ang refuge. Yes, amen. Yes. Amen. Muli na natin ang Panginoon. Mula nang tawagin nila ang ating Panginoon. At sabi ng ating Panginoon, tubig, dagat, pumayapa ka. Bagyo, tumigil ka. Hangin, pumayapa ka. At tumayapa ka, why? Tumawag sila sa Diyos. Kaya kailangan natin tumawag sa ating Panginoon. Kahit pa siyang ating refuge and strength, at hindi ka tatawag at lalapit sa Kanya, wala yun. Bilang mga mananampalataya, dahil alam mo na siyang refuge and strength, wala tayong ibang gagawin kundi tumakbo sa Kanya, lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanya. Amen. Ulihin ang ating Panginoon. Pero kahit alam mo siyang refuge and strength, wala ang ginagawa. Nagkapakuyakoy ka. Amen. Wala rin nangyayari. Sabi, the Lord will also be a refuge for oppressed, a refuge in times of trouble. Verse 10, and they that know thy name will put their trust in thee. At lahat daw na nakakakilala sa Diyos ay ibinibigay niya ang tiwala sa Kanya. Kaya kung meron niyong ating Panginoon, ibigay niyo ang tiwala niyo sa ating Panginoon. You know why? Kaya maraming tao hindi tumatanggap ng biyaya sa Diyos. Why? Hindi niya kinikilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Although kilala niya may Diyos, alam niya may Diyos, pero hindi siya nagtitiwala sa pwedeng gawin ng ating Panginoon sa Kanya. Amen? And they that know thy name will put their trust in thee. For the Lord has not forsaken them that seek thee. Dahil ang Diyos, hindi niya pinababayaan yung mga taong naghahanap sa Kanya. Can you say amen? Kung hinahanap mo ang ating Panginoon, sabi ng Biblia, knock, and He shall open. Seek, and ye shall find. Call, and He will answer. Can you say amen? Purihin ang ating Panginoon. Tumawag ka sa Kanya, para siya'y sumagot sa iyo. Kasi siya ang iyong sa kasagutan sa panahon ng iyong pangangailangan. Hallelujah. Kaya mga tao, di ba minsan, hindi tumatawag sa Diyos kasi hindi nila kailangan eh. Amen. Pag
Sing praises to the Lord, which dwelleth in Zion, declaim among the people of His domain. Sabi niya, mga kapatid, present help na ito ay Diyos kay Ginoo. God is in the midst of her. Siya sa kalagitnaan ng iglesia, kaya iglesia niya kitingan. Amen? Anumang bagyo, anumang unos, anumang problema ang ating kinakaharap, mga kapatid, huwag niyong kalimutan na ang Diyos ang ating pagkasalukuyang tulong. In times of trouble, in times of sickness, in times of struggle, our God is our present help. Hindi siya bukas tutulong, hindi siya sa isang taon tutulong, ngayon handa siyang tumulong kung tatawag tayo sa Kanya. Because He is our present help. Our God is our refuge and strength, a very present help. Amen. Amen.